Totoong nasa huli ang pagsisisi. Lalo pat padalos-dalos tayo at hindi pinag-iisipang mabuti ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagiging mali ang desisyon natin sa buhay. Nagiging mali ito kung marami tayong pag-aalinlangan at nagsisisi tayo sa katapusan ng ating pagdidesisyon. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Isa po ako sa mga tagahanga ninyo. At matagal na po akong sumusubaybay sa inyong programang ukol sa mga kababalaghan sa aswang, engkanto, barang at kulam. Kaya naglakas loob po akong magpadala sa inyo ng kwento. Bago po ako magsimula sa aking isasalaysay na kwento, ay nais ko po sanang magpasalamat sa inyong pagpili sa kwento. Ako po si Marco at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol naman sa karanasan ng malayo kong kamag-anak at kapinsang si Ana. Noong magtrabaho siya sa isang karinderya na pag-aari ng pamilya ng nobyo niya sa bahaging bayan ng Pineda. Sa tuwing naaalala ni Ama ang napagdaanan niya sa kanyang nobyo, ay talagang kinikilabutan siya at hindi niya lubos maisip na mapupunta sa isang nakakatakot na sitwasyon. Taong 1995, nag-aaral pa siya sa bayan ng San Pilimon at medyo hindi pa masyadong maunlad ang kanilang lugar. May mga baku-baku pa ring daan at may mga bahaging nilalakad namin dahil madalang pa ang mga tricycle at jeep. Marami pa ring mga liblib at matatalahib na lugar na talaga namang nakakatakot, lalo na kapag inaabot ang mga residente sa paglalakad tuwing sumasapit ang gabi. Mayroon siyang kapatid at yun ay si Marisa na nagtatrabaho sa malayong lugar sa isang pabrika ng mga damit at madalang umuwi sa amin. Madalas lamang siyang magpadala ng pera sa kanilang pamilya at nagpapadala din siya ng telegrama dahil wala pang mayroong telepono sa kanilang bayan. Ang tatay nila ay isang mangingisda at ang nanay naman ay nagtitinda ng mga minatamis na binibenta niya sa buong bayan tuwing umaga. Nakakaraos naman sila sa pang-araw-araw. Nasa second year high school na si Ana noon at nagsisikap talaga sa pag-aaral. Umugong pa ang mga balita na maraming estudyante ang hindi nakatapos sa pag-aaral dahil sa matinding kahirapan. Pinipili nilang magsipag-asawa ng maaga o di kaya ay tumitigil sa pag-aaral para magtrabaho bilang katulong o tauhan sa mga karinderya o restaurant sa malalayong lugar. Simple siyang babae na hindi na kailangan ng maraming kolorete sa muka para magmukhang maganda sa paningin ng mga tao. Madali siyang makasundo at walang masamang tinapay para sa kanya. Isa pa ay talagang may angkin siyang talino. Malaki ang pangarap niya sa buhay. Gusto niyang maging guro at balang araw ay makapagturo sa mga kabataan sa kanilang bayan. Kaya naman nangako siya sa kanyang mga magulang na magtatapos siya sa pag-aaral at hindi matutulad sa ibang mga dalagita sa kanilang bayan. Dati-rati ay mayroong matandang tindera na nagngangalang Lola Sitang na gumagala at nagtitinda ng mga binurong isda tuwing umaga. Isa siyang dayo na galing sa malayong lugar. Walang masyadong impormasyon ukol sa kanya. Basta na lang siya dumating at nagtinda ng binurong isda sa Pineda. Noong una ay bumili ang mga magulang ni Ana at sarap na sarap sa binurong isda. Kaya lang ay nag-uumpisa silang magsuka at sumasama ang mga pakiramdam. Kumonsulta sila sa albularyo at ginamot sila nito. Napag-alaman nilang lamang loob pala ng mga tao ang ginagamit na sangkap sa binurong isda. Kamuntik na pala silang mayanggaw ni Lola Sitang. Pero laking gulat nila noong lumipas ang isang linggo at nabalitaang pinatay ng mga tao si Lola Sitang dahil isa itong aswang. Walang habas siyang pinagsasaksak ng mga tao. Matapos niyang mapatay, ay napanatag ang mga tao at nawala na ang mga bagong yanggaw na dumarayo sa kanilang lugar. Dumako ang isang araw na nagpabago sa buhay ni Ana na posibleng magbigay sa kanya ng kakaibang pananaw at pangarap.
Nagbago ang lahat noong maging kaibigan niya at magtangkang manligaw sa kanya ang kamag-aral na si Carlo. Gwapo at mistisong lalaki pero tulad ng karamihan sa amin ay galing din siya sa maayos na pamilya. Boy next door siya kung bigyan ng alias ng iba, naming mga kasamahan, at marami ang nagkakagusto sa kanya. Kaso lang ay medyo mapili siya sa nagugustuhang babae at maswerte siya na napili si Ana. May kaya sa buhay si Carlo at talagang malaki ang respeto niya kay Ana. Pinatunayan niya sa mga magulang nito na matatapos sila ng pag-aaral at hindi ito bubuntisin dahil dalisay ang pagmamahal nito kay Ana. Pumayag ang pamilya ni Ana kaya naman hindi nagtagal ay naging magkasintahan silang dalawa. Napuno sila ng pagmamahalan at nagtulungan sa pag-aaral. Subalit hindi nagtagal ay may nakilalang binatilyo si Ana na nagngangalang Julius. Hindi na ito nag-aaral at nakilala niya ito bilang dayo sa kanilang lugar. Sadyang mapaglaro ang tadhana dahil nagkalapit ang loob nilang dalawa. At sa bilis ng panahon ay wala pang isang buwan ay talagang naging malapit sila sa isa't isa. Maraming pagbabago ang nakita ng karamihan kay Ana. Naging palaayos siya at parating masaya. Lalo na't araw-araw niyang nasisilayan si Julius. Pagkalabas ng paaralan, may mga pagkakataong mayroon itong palihim na ibinibigay sa kanyang burong isda sa tuwing hindi nakakasama at nakakasabay si Ana, si Carlo sa pag-uwi. Sumitsyempo si Julius na nagsosolo si Ana sa paglabas ng paaralan. Saka siya bumubulaga at sinusurpresa ito ng pagbibigay ng binurong isda. Malinis at mukhang ligtas ang binurong isda at naisip ni Ana na hindi yun matutulad sa binurong isda ni Lola Sitang. Kaya tinanggap niya yun. Nagsisinungaling na lang si Ana na parati daw nagbibigay ng binurong isda ang kaibigan niyang si Rowena para daw pandagdag ng ulam ng kanyang pamilya. Minsan ay nagkataong nakita ni Rowena at Althea na may kasamang ibang lalaki si Ana na kasabay nito sa pag-uwi. Hindi nila sinita ang kaibigan at noong mga sumunod na araw ay sinimplihan nilang paaminin si Ana pagkatapos ng kanilang klase at itinaon nilang wala si Carlo. Umamin si Ana at ipinagtapat na nanliligaw sa kanya si Julius. Nagalit ang mga kaibigan niya at pinayuhang tumigil sa pamamangka sa dalawang ilog. Gusto siyang sampalin ni Rowena ng mga oras na yon at iuntog sa paderang ulo niya para maalog ang utak niya at magising siya sa katotohanan. Subalit hindi niya yon ginawa. Naging exaggerated lamang si Rowena dahil sa matinding galit at yamot sa kanyang kaibigan. Ganoon na lang ang galit at hinanakit nila ni Althea kay Ana. Napagtaasan pa siya ng boses at kung ano-anong masasakit na salita ang mga sinabi ng mga kaibigan, hanggang mapahagulgol siya sa pag-iyak. Sinabi niya na nagkamali siya at hindi niya maiwasan matukso kay Julius dahil porsigido ito sa panliligaw, ngunit kahit alam niyang mali ay sumugal siya. Inutusan siyang lumayo ng mga kaibigan kay Julius at ayusin ang relasyon nila ni Carlo. Mas makakabuti daw kung mapupunta si Ana kay Carlo dahil maayos ito at totoo ang pagmamahal sa kanya. Pero naguguluhan at nahihirapang magdesisyon si Ana. Hindi niya malaman kung bakit hindi niya kayang maiwasan si Julius. Pakiramdam niya ay madudurog ang puso niya kapag hinayaan niyang mawala ito sa kanya. Hindi pa siya handang makipaghiwalay kay Carlo dahil malaki pa rin ang bahagi sa puso niya na may pag-ibig pa rin sa kanyang nobyo. Sila-silang magkakaibigan ang nag-uusap ukol kay Julius. Naisip ng mga kaibigan ni Ana na baka naghahanap lang ng diversyon si Ana para maging inspirasyon at libangan at hindi maglalaon ay ititigil na rin niya ang kanyang kahibangan. Pero araw-araw na nilang pinapaalalahanan na lagyan ng limitasyon ng pagkikita nilang dalawa dahil baka dumating ang panahon na magkasakitan sina Ana at Carlo at masaktan pa nila ng lubusan ng kanilang mga magulang. Lumipas ang ilang linggo at napapansin ng mga kaibigan ni Ana na talagang malapit na malapit silang dalawa ni Julius.
at hindi na sila mapaghiwalay. Sa tuwing hindi nito nakakasabay sa pag-uwi si Julius, ay mukhang malungkot at matamlay si Ana. Hindi siya masyadong nagpo-focus sa kanilang klase. Napapagod at nagsasawa na sa pagpapayo ng mga kaibigan ni Ana dahil hindi ito nakikinig sa kanila at patuloy ang pakikipaglukuhan nito kay Carlo. May mga pagkakataong iniwasan na nilang makasama at makausap si Ana dahil pakiramdam nila ay hindi na sila nito pinapakinggan at nirerespeto saka pinapahalagahan. Wala nang ibang laman ng bibig niya kung hindi si Julius. Inakala ng mga kaibigan niya noon na matalino si Ana, pero sa larangan ng pag-ibig ay hindi siya marunong mag-isip ng maayos. Hindi niya ginamit ang utak at mas inuna pa niyang makipaglandian sa ibang lalaki kaysa sa nobyo niya. Naghahanap talaga siya ng ikapapahamak niya at ang masama pa ay mahuli siya ni Carlo sa akto na kasama si Julius. Lumipas pa ang ilang linggo ay tumigil na ang pagbibigay ng burong isda ni Julius dahil medyo nagdududa na ang pamilya ni Ana at naiisip nilang hindi si Rowena ang nagpapadala ng burong isda, lalo pat nagkakalabuan na sina Ana at Carlo. Madalas na silang nag-aaway dahil medyo nagkakaroon ng masasamang pagdududa si Carlo na mukhang mayroong nagkakagusto kay Ana at labis ang kanyang nararamdamang pagsiselos. Kahit sa pag-uwi sa hapon ay inihahatid si Ana ni Carlo kaya hindi makapagkita sa kanya si Julius. Bantay sarado si Ana at kahit sa mga kaklase nilang lalaki ay hindi na rin nagtitiwala si Carlo at iniisip na pumuporma kay Ana ang mga ito. Naging mapagduda at matanong si Carlo kay Ana dahil sa matinding pag-iisip na baka niloloko siya nito. Balak na sana isumbong ni Rowena ang ginagawang panloloko ni Ana kay Carlo, kaso ay pinipigilan at pinapakiusapan siya ni Ana na wag nang ituloy dahil ayaw niyang masira ang relasyon nila ni Carlo at siguradong malaking gulo ang mangyayari, lalo kapag nalaman yun ng mga magulang niya. Dahil sa awa at labis na pag-aalala ay hindi na ipinaalam ni Rowena kay Carlo ang katarantaduhan ni Ana dito. Hindi nagtagal at tumindi ang pag-aaway ng magkasintahan. Umabot pa sa punto na pinag-iisipan ni Carlo na may ibang lalaki si Ana. Tumatanggi ito sa mga paratang sa kanya ni Carlo. Wala daw siyang ibang lalaki at si Carlo lamang ang kanyang minamahal at wala nang iba. Ilang beses na nakita ni Carlo si Ana na kasama si Julius, pero mabilis itong umalis at nagpaalam sa kanya. Kinastigo ni Carlo si Ana at inalam kung sino ang lalaking kasama nito. Umisip ng palusot si Ana at sinabing kaibigan ng kapinsan niya si Julius at nagpatulong lamang itong makuha ng mga gamit ng kapinsan niya sa bahay nito. Hindi mapalagay si Carlo at hindi rin niya mapaniwalaan si Ana. Malaki pa rin ang hinala niya na mayroon itong tinatago sa kanya. Dumako na rin sa sukdulan ng lahat. Makalipas ang isang taon ay hindi sukat akalain ng pamilya ni Ana na nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahang si Carlo. Maraming beses nilang pinakiusapan si Ana na makipagbalikan ito kay Carlo subalit hindi ito nakinig sa kanila. Ayaw na nitong bumalik sa kanilang relasyon dahil nagsasawa na daw siyang makipag-away at hindi na sila magkaunawaan. Nalaman na lamang nila noong malapit ng magbakasyon na mayroong kasintahang bago si Ana. At yun ay si Julius. Nakatapos naman sa sekundarya si Ana, subalit bigla na lamang itong umalis sa kanilang bahay at piniling sumama sa bago nitong nobyo na magtungo sa malayong lugar. Paliwanag ni Allison ay iresponsable at tila walang pangarap para sa kanilang relasyon si Carlo at parati na lang nakaasa sa kapatid nito na may malaking sahod buhat sa pagtatrabaho sa abroad. Pero ang totoo ay mas gusto pa ni Ana na maging nobyo si Julius kaysa kay Carlo dahil napapasaya siya nito at nagkakapaggala sila sa malalayong lugar. Hindi tulad ni Carlo na madalas lamang silang pumupunta sa bahay ng pamilya nito o di kaya ay sa bahay ng kanilang mga kaklase lamang. May pagkapraktikal din kung mag-isip si Ana
At mas gusto pa niya na nakukuha ang gusto niya at hindi siya gaanong naghihirap. Tiwala si Ana sa pagmamahalan nila ni Julius at wala siyang kinakatakot kung hindi na niya natupad ang mga pangarap sa buhay. Naisip niyang nakatapos naman siya sa sekundarya kaya kahit mahirapan siya ay mayroon naman daw siyang makukuhang trabaho. Noong mga panahong yon, hindi pa umaalis si Ana ay may mga pagkakataon na gustong makipagbalikan ni Carlo kay Ana. Pero pilit siya nitong pinagtatabuyan at talagang ayaw na niyang makipagbalikan dahil may iba na siyang minamahal. Matapos makaalis ni Ana at sumama sa ibang lalaki, ay hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ni Carlo para sa kanya. Kahit niloko siya nito, naging dahilan ng pakikipag-away ni Ana sa pamilya niya ang pagtatanggol kay Julius. Nag-umpisang pumasok sa relasyon sina Julius at Ana kahit hindi masyadong boto ang mga magulang ni Ana sa binata dahil nasanay na sila at itinuring na parang tunay na anak si Carlo. Kaya ganoon na lang ang panghihinayang nila dito. Hindi nagtagal ay naisipan na din ni Julius na makipag-live-in kaso ay hindi pumayag si Ana dahil mas gusto niyang birehin na haharap sa altar kaya naman iginalang ni Julius ang desisyon nito. Nang maisipan nilang dalawang magkasamang umalis sa Pineda, ay isinama ni Julius si Ana sa mismong bayan nito at doon ay pumasok silang magluluto sa malaking karinderyang pinapatakbo ng mga magulang at kapatid ng binata ni Julius para mayroon silang pagkakitaan. Hinayaan na si Ana ng kanyang mga magulang dahil nagmatapang ito at masama ang loob nila dito. Wala na silang pakialam sa mga desisyon ito sa buhay at kahit naman ay ayaw nila ay wala silang magagawa dahil malaki ang pagmamahal nito sa bagong nobyo. Mabuti namang makisama ang pamilya ni Julius. Maasikaso at mababait kay Ana ang mga ito, lalo na ang kapatid ni Julius na itinuring na siyang parang tunay na kapatid. Pakiramdam ni Ana ay nakatagpo siya ng pangalawang pamilya na magmamahal at makakaunawa sa kanya. Hindi katulad ng pamilya niya na kinalimutan ng lahat dahil lang sa pagmamahal niya kay Julius. Malakas ang naturang karinderya at talagang binabalik-balikan ng mga customer. Walang araw na walang mga suki ang pumupunta doon dahil talagang malinamnam ang mga putahing inihahanda ng pamilya. Naging kusinero at kusinera silang magkasintahan at araw-araw ay iba-ibang putahe ang kanilang inihahanda. Ang mga magulang ni Julius ang bumibili at namamalengke ng mga karne, isda at gulay. Pagkatapos ay sina Julius at Ana naman ang nagluluto. Masaya si Ana dahil sa bukod na malaki ang nasasahod niya sa karinderya ay nakakabili na siya ng mga material na bagay. Nakakabili siya ng mga bagay na hindi niya makuha noong nag-aaral siya dahil parating tipid ang budget nila sa kanilang pamilya. Kahit paano ay ginusto na niya ang ganoong uri ng pamumuhay. Hindi na niya kailangan na humanap pa ng part-time job dahil malaki ang kita niya sa karinderya. Subalit noong mga nakaraang linggo ay may kakaiba na siyang napapansin sa mga suki. Kung minsan ay nasusulyapan niya na parabang mga nanlilisik ang mga mata at tila mga mababangis na hayop na nilalantaka ng mga putahe. Sa tuwing naiisipan niyang lumapit sa mga ito ay bigla na lang siyang tinitignan ng masama kaya pinipili na lang niyang lumayo. Kinikilabutan si Ana pero hindi niya yun pinahalata dahil ayaw niyang mawalan sila ng suki at isa pa ay ayaw niyang mapahiya sa mga magulang ni Julius. Kung minsan ay naghihinala siyang mga aswang ang suki sa karinderya, kaso ay wala siyang lakas ng loob na magsumbong at baka lalo pa siyang mapahamak. Isa lamang siyang estranghera sa lugar na yon at kailangan niyang makisama sa ibang tao. Binalaan na din siya ni Julius na mag-ingat dahil maraming manlalason at mambabarang sa kanilang lugar. Huwag daw siyang masyadong makipagkwentuhan o magtiwala sa ibang tao at baka daw dukutin o patayin siya. Hindi niya makakayanang may mangyari ditong masama. Kaya sa abot ng makakaya niya ay hindi man lang siya nagpapakita ng kasamaan ng ugali sa mga customer at pinagbubutihan ng pagluluto at serbisyo upang mas lalong dumami ang tumangkilik sa mga lutong ulam sa karinderya.
madalas pa rin ang paghahanda ni Julius ng binurong isda. Kaya lang ay hindi na yun katulad noong una. Medyo nawawalan na ito ng alat. Kaya nagtataka si Ana kung binubudburan ba ni Julius ang asin ng isda. Hindi siya makapagtanong at baka magtampo ito at hindi na maghanda ng binurong isda. Kaya minabuti na lang niyang kumain nito at wag nang magreklamo. Ipinagpalagay na lang ni Ana na guni-guni lamang niya ang mga nasaksihan niya sa karinderya noon at hindi na yun pinag-aksayahan pa ng pansin. Sa mga sumunod namang mga araw ay bumalik na sa normal ang mga tingin sa kanya ng mga suki. Baka gutom o imahinasyon nga lang ang mga nakita niya noon. Bukod pa doon ay nakakapanaginip pa ng masama si Ana at madalas siyang binabangungot. Umiiral din ang pananakit ng ulo niya. Simula noon ay madalas din siyang nauuhaw at nagugutom na parabang may gusto siyang kainin pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Nagpa-check up siya sa bayan at wala namang makita ang doktor sa klinika. Simpleng sakit lamang yun ng ulo, kaya naresitahan na lamang siya ng painkiller. Nawawala ang sakit ng ulo niya pero pabalik-balik pa rin yun. Isang araw may nagawing isang matandang lalaki sa karinderya. Umorder ito ng pagkain at pumwesto sa pinakasulok kung saan walang masyadong suki ang nakakapansin sa kanyang presensya. Si Ana ang nag-asikaso sa kanya dahil lumiban na muna ang mga kapatid ni Julius dahil kailangan nilang mag-aral para sa nalalapit na pagsusulit sa paaralan. Pagkalapag ni Ana ng ulam at kanin ay napansin niyang may kinuhang isang piraso ng kalamansi ang matandang lalaki at ipinatak sa giniling na ulam. Hindi niya alam kung bakit pero kakaiba ang kinilos ng matanda. Nanatili si Ana sa isang tabi at hinintay ang kasunod na mangyayari hanggang sa kamuntik na siyang mapasigaw ng matagpuan ng mga piraso ng daliri ng tao sa plato. Tinanong niya ang matandang lalaki kung sino ito at tumugon na isa itong albularyo na matagal nang nag-uobserba sa pamilya ni Julius. Ayon dito ay katakataka na dinadayo ng mga suki ang karinderya nito. Samantalang marami pang ibang mas tanyag at masasarap na kainan sa bayan. Natuklasan niya na gumagamit ng gayuma ang mag-anak bago pa dumating si Ana at yun ay inihahalo nila sa sangkap ng mga nilulutong pagkain. Dagdag pa ang tagabulag upang magmukhang totoong karne ng hayop ang mga pagkain. Nagpakilala ang matandang lalaki bilang si Mang Isidro at nalalaman daw niyang gumagawa din ng binurong isda si Julius. At posible ring karne rin ng tao ang ginagamit nito at hindi isda. Tinanong niya si Ana kung kaibigan daw siya ni Julius at kung nakakain na daw siya ng binurong isda nito. Tumugon si Ana at sinabing kasintahan niya si Julius. Matagal na siyang nakakatikim ng binurong isda nito at habang tumatagal ay nawawalan ng lasa ang binurong isdang inihahanda niya. Umiling-iling ang matanda. Baka daw nahawaan na si Ana ng pagkaaswang. Mabuti pa daw ay patakan niya ng kalamansi ang binurong isda at siguradong laman loob ito ng tao at kaya matabang ang lasa dahil walang asin. Takot daw ang mga aswang sa asin at kalamansi dahil nakakasunog sa kanilang balatang alat at asim ng mga ito. Nabanggit pa ni Mang Isidro na pamilya ng Bagong Yanggaw ang mag-anak ni Julius at posibleng nakatikim na din si Ana ng mga karning tao at hindi magtatagal ay magiging katulad na din niya ang mga ito. Nalaman niya na may ilang pisikal na epekto ang sinyalis na maging aswang siya sa hinaharap at isa na doon ang madalas na pananakit ng kanyang ulo. Halos manghina ang tuhod ni Ana sa kanyang mga natuklasan. Namutla siya sa sobrang kaba at kamuntik pang mahimatay. Mabuti na lang at inalo siya ng matandang lalaki at binibigyan siya ng 2 bote. Ang isa ay lana at ang isa ay isang bote ng kalamansi. Pinayuhan siya nito na inumin ang laman ng bote na may kalamansi upang maisuka niya lahat ng kinain at hindi siya tuluyang maging aswang. Samantalang ang lana ay kumukulo kapag may aswang sa paligid at bigla nga yung kumukulo. Napagtanto ni Ana na lahat ng suki sa karinderya ay mga aswang.
Nang walang humpay na kumukulo ang lana sa botelya. Kinilabutan siya ng husto at halos magtayuan ng balahibo sa kanyang buong katawan. Sinabi ng matandang lalaki na takot ang aswang sa lanang yon dahil nakakasunog ng balat. Pwede niyang gawing panlaban kung sakaling atakihin siya ng aswang. Nagpasalamat si Ana sa matandang lalaki pero bago pa ito umalis, ay tinanong nito kung gaano nakatagal silang magkakilala ni Julius. At kung paano niya ito naging kasintahan, samantalang isa itong aswang. Ibinuod ni Alison ang nakakakilig nilang simula ng nobyo niya. Pero nagimbal siya sa revelasyon ng matandang lalaki. Batay dito, posibleng ginayuma siya ni Julius para gamitin at gawin din aswang kaya marahil ganoon kabilis na nahulog ang loob niya para dito at hindi man lang kwinestyon ang totoong pagkatao nito. Bahagyang napaisip si Ana at naisip na baka yun ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakipaghiwalay kay Carlo at labis ang pagkahumaling niya kay Julius. Halos kalabanin niya ang kanyang pamilya para lang ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Julius. Dagdag pa ni Mang Isidro na makakatulong ang botelya ng kalamansi na may halong halamang gamot at orasyon na ibinigay niya upang unti-unting mawala ang gayuma sa katawan niya. At kung may pagkakataong makatakas siya, ay tutulungan siya ng matanda na makasakay sa kasunod na araw sa terminal upang makabalik siya sa kanyang bayan. Pinayuhan niya itong maging matapang at wag magpapadala sa mga salita ni Julius at baka tuluyan na siyang hindi makaalis sa lugar na yon. Matapos ang pag-uusap nila ay umalis ang matanda na wala man lang ibang suki ang nakapansin sa kanya at mabilis na itinapon ni Ana sa basurahan ng mga piraso ng daliri ng mga tao at umakto na walang nangyari habang abala ang mga suki na kumakain sa karinderya. Ipinagpalagay na lang niya ang sarili at kinokontrol ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Sumapit ang gabi ay nagkataong hindi pa umuuwi sa bahay si Julius at ang mga magulang nito buhat sa palengke. Kumain ng hapunan ng mga kapatid ni Julius samantalang hindi sumabay sa pagkain si Ana. Noong bandang nakatapos na sa pagkain ay wala nang kumakain sa apagkainan, ay hinanap niya ang mga natirang burong isda at pinatakan niya ng katas ng kalamansi. Umusok ang binurong isda at naging bulok na karne ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Ana at umakyat sa tuktok niya ang kilabot. Nakatiyak siyang hindi nagsisinungaling ang albularyo. Totoong aswang si Julius. Nagsisisi si Ana sa mga nagawa niyang desisyon. Ipinaglaban niya ang lalaking kampon ng dilim at pinagpalit pa niya sa isang matinong lalaki. Nagtungo siya sa kwarto at palihim siyang nag-impake ng mga gamit at pagkatapos ay nagtungo siya sa palikuran at doon ininom ang laman ng botelya. Inubos niyang lagukin ang laman nito. Kasabay nun ay sumuka siya ng maitim at malalapot na likido at dahil doon ay parang gumaan ang pakiramdam niya. May kung anong lumuwag sa barado niyang lalamunan at para bang nagising siya sa realidad na nakamulaga ang mga mata. Buo na ang loob niyang umalis sa bahay kaya bumalik siya sa silid tulugan at binitbit lahat ng mga gamit. Kaso nang pagpunta niya sa may sala ay saktong papasok sa loob ng bahay si Julius, pati ang mga magulang nito. Naalarma si Ana at nagmamadali siyang magtungo sa may kusina, kung saan may isa pang pinto palabas ng bahay. Sa kamalasan naman ay nabitawan niya ang bitbit na bag na lumikha ng maliit na ingay. Kinuha niya ang bag. Pero paglingon niya ay nakita niya si Julius na nakatingin sa hawak niyang bag. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta subalit hindi siya makapagsalita. Parang umurong ang dila niya sa sobrang kaba. Hindi nagtagal at nahulaan ni Julius na iiwanan siya ni Ana at may balak itong umalis sa kanilang bahay kaya nagmamadali siyang lumapit dito at sinabunutan sa buhok bago itinulak sa silya. Galit na galit at nagbabaga ang mga mata nito na binulyawan si Ana. Hindi daw siya pwedeng umalis. Hindi siya dapat iwan ni Ana dahil magpapakasal pa sila at bubuo ng pamilya. Nagmamakaawa naman si Ana na pakawalan na siya nito dahil alam na niya ang sikreto ng pamilya nito. At dahil doon ay lalong nagalit si Julius at pinaghahampas niya at iniuntog si Ana sa iba't ibang sulok bago ito napahandusay sa sahig.
Galit na sinabi ni Julius na mas makakabuti pang mamatay si Ana bago pa kumalat ang tungkol sa kanilang pamilya. Pumutok ang labi ni Ana at namumukto ang mga luha niya. Sinubukan niyang bumangon at dinukot sa bulsa ang lana. Mabilis niyang binuksan ang botelya at pagtalikod niya ay sinunggaban siya ni Julius. Kung kaya't bago pa siya nito mapagbuhatan na naman ng kamay, ay isinaboy niya sa buong mukha nito ang lana. Napaatras si Julius sa kanyang kinatatayuan. Umangil si Julius sa tinakpan ng umuusok at nasusunog niyang muka. Nagmadali si Ana na lumabas ng kusina pero hinarangan siya sa may sala ng mga magulang ni Bobby sa anyo ng pagiging aswang. Nagsalita ang ina ni Julius sa garalgal na tinig. Wala daw utang na loob si Ana. Matapos siyang mahalin at tanggapin ng pamilya ay ganoon pa daw ang igaganti niya. Isiniwalat niya na ina niya si Lola Sitang at malaki din ang galit niya sa mga tao sa Pineda sa pagpatay dito. At isa si Ana sa mga residente ng Pineda, kaya kailangan na daw niyang mamatay para maging tahimik ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Sinumbatan nila si Ana at nasabing sa kabila ng lahat ng kabutihan nila ay nagawa pa sila nitong tarantaduhin at saktan ng kanilang anak. Buwelta naman ni Ana na hindi niya kayang matiis na makitang pumapatay ng mga tao ang nobyo niya, pati na rin ang mga magulang nito. Nangilabot pa siya noong malamang si Lola Sitang pala ay kamag-anak at lola pa ni Julius. Naisip niya ang mga binurong isda na ibinibigay nito sa kanya at ipinapakain niya sa kanilang pamilya ay galing pala sa aswang at mga karneng laman ng mga tao. Nakakatakot isipin pero mga halimaw silang kampon ng dilim. Hindi rin niya masikmurang ginayuma siya ni Julius at ginamit lamang siya para sa personal na interes. Nagsisisi daw siyang pinili at sumama dito at pinagpalit ang mga mahal niya sa buhay. Pinabulaanan yun ng mga magulang ni Julius. At sinabing nag-iimbento lamang ng kwento si Ana para lang makahanap ng butas na maidahilan na paratangan sila na walang matibay na ebidensya. Kaya bago pa siya magkalat ay kinakailangan na siyang patahimikin ng mga ito. Akmang pasugod ang dalawang mag-asawa nang sabuyan sila ng lana ni Ana at saktong tinamaan sila sa noo at buhok na mabilis na nag-usok. Sumigaw ng pagkalakas ang mag-asawa at binalak na nilang patayin si Ana ngunit humarang si Julius na ikinahinto nila sa pagkilos. Pinakiusapan nito ang mga magulang na wag sasaktan si Ana at hayaan na siyang umalis. Hindi daw niya kayang makitang mamatay ang kanyang minamahal na babae. Nilingon niya si Ana at humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang pananakit dito. Nagawa lamang daw niya yun dahil sobrang pagmamahal. Inamin niya na totoong ginayuma niya ito dahil sa matinding pagmamahal niya dito at natakot siya na hindi niya nito magustuhan. Ang binurong isda daw ay binubudburan niya ng gayuma noong nililigawan pa niya ito. Pero noong maging magkasintahan na sila ay nilalagyan na niya ito ng karne at lamang loob ng mga tao. Hindi niya sinasadyang masaktan ito kaya mas pipiliin na lamang niyang pakawalan si Ana kaysa makitang miserable ang buhay nito sa piling niya. Gumilid ang mga luha sa mga mata ni Ana. Niyakap niya ng mahigpit si Julius at pagkatapos nun ay hinayaan na siyang makalabas ng bahay ng mga magulang ng kanyang nobyo. Tanda ng kanyang masakit na pagpaalam sa lalaking minahal niya ng sobra. Lumabas ng bahay si Ana na humahagulgol sa pag-iyak. Kumaripas siya ng takbo hanggang sa masabat niya ang matandang lalaki. Kusang loob siyang sinamahan nitong makakuha ng masasakyan sa terminal. Habang nasa biyahe si Ana ay hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang masakit sa damdaming pinagdaanan niya sa kamay ng mga aswang. Ganoon na lang ang panghihinayang niya at pagsisisi na nakipaghiwalay siya kay Carlo. Hindi sana niya mararanasan ang ganoong kapahamakan. Hindi niya alam kung may babalikan pa siya sa Pineda sa kabila ng sakit at pagdurusang idinudulot niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Karma na niya ang pag-iwan at pananakit sa damdamin ng kanyang dating nobyo. Pagka-uwi niya sa kanilang bayan at nang makarating siya sa bahay, ay ganoon na lang ang paghagulgol niya nang sumalubong sa may pinto ang kanyang ina.
Pumasok sila sa loob ng bahay at doon isiniwalat ni Ana ang malagim niyang sinapit sa piling ng kanyang nobyong si Julius. Hindi nagtagal ay narinig ng kanyang ina na humihikbi siya. Lumapit sa kanya ang nanay niya at niyakap niya habang pinapatigil at pinapakalma sa pag-iyak. Sa mga sandaling yun ay nasurpresa si Ana na dumating ang mga kaibigan niyang sina Rowena at Althea. Hindi pa huli ang lahat para sisihin si Ana ang kanyang sarili. Malaki na ang lamat na nilikha niya at dumako pa sa bingit ng kamatayan ng buhay niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang at mga kaibigan niya. Pinatawad naman siya ng mga ito kaso ay napag-alaman niya na matagal na palang umalis si Carlo at ang kanyang pamilya. Nagtungo sila sa syudad at doon pinagpatuloy ni Carlo ang pag-aaral sa kolehiyo. Inayos ni Ana ang kanyang buhay. Naghanap siya ng trabaho at naging tendera siya sa palengke. Umaasa pa rin siya na balang araw ay magkikita silang muli ni Carlo. Inakala ni Ana na hindi na sila muling magkikita ni Carlo pero sadyang maraming sorpresa ang buhay. Dahil nagkita sila sa Pineda at naisipan ni Carlo na makipagkita kay Ana sa isang karinderya. Doon pinagtapat ni Carlo kay Ana na nakapangasawa siya ng nurse at nabiyayaan siya ng 2 anak. Humingi ng tawad si Ana sa lahat ng nagawa niyang kasalanan kay Carlo at masaya siya sa magandang naging kapalaran ng buhay nito. Nakapagpatawaran na din silang dalawa sa matagal na panahon na hindi sila nagkita. Naghilom na din ang mga sugat sa kanilang mga puso. Hindi na rin nagtagal si Carlo at umalis na din kaagad pero masaya si Ana. Dahil nagkaroon na din sila ng closure at matatahimik na din sa wakas ang buhay at konsensya niya. Sir Eric, sa totoo lang ay masakit at masaklap man ang naging katapusan ng kanilang pag-iibigan noon. Napatunayan ko na may mga taong pinagtagpo, pero hindi itinadhana ng Diyos. Mas makakabuti pa rin na tanggapin at mahalin ang isang taong totoong nagmamahal sa iyo, na wala kang ibang kahati sa kanyang atensyon at pangangalaga. Bukod pa doon ay masasabi ko na hindi kailanman naging mali ang umibig. Ang mali ay ang ipagpalit sa iba at lokohin ang taong tunay mong minamahal. Hindi din bulag ang pag-ibig. Nakikita ng taong umiibig ang kanyang ginagawa pero ang masaklap, kahit mali ay pinagpapatuloy pa rin niya ang bagay na alam niyang mali pero tama sa kanyang paniniwala. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nagtitinda sa palengke si Ana pero mayroon na siyang asawa at mga anak. Nakapangasawa siya ng isang magsasaka na hindi rin nakatapos sa pag-aaral pero minahal at pinakasalan siya. Kahit paano naman ay hindi sila masyadong naghihirap at nagtulong silang mag-asawa para maigapang sa kahirapan ng kanilang mga anak. Nakatapos na sa pag-aaral ang mga anak nila at mayroon na rin mga sariling buhay. Nag-aalaga na rin ng mga apo si Ana at nakontento na siya sa pagmamahal ng kanyang sariling pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwento. Sana ay may napulot kayong aral at nagsilbing inspirasyon ng mga kaganapan sa buhay ni Ana. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.